Eto, maki-update nga tayo mula dyan sa South Cotabato. Ating makakausap si Governor Reynaldo Tamayo. Gob, magandang hapon po. Rex, magandang hapon at sa mga tagapakinig na natin nandyan na isang napakagandang hapon sa ating lahat. Apo, at mukhang hindi magandang hapon, Governor. Dyan sa South Cotabato, ilan na po yung casualty dito sa napakalakas pong lindol? O nga, sa ngayon meron tayong 2 casualty, at meron tayong 132 injured. Pero so far, on top naman ang provincial government at nakatutok tayo sa lahat ng mga dapat gawin. At yun nga, ang kagandahan dito Rex, dahil palagi kong inuulit-ulit palagi na every time merong lindol, ano bang dapat natin gawin? Apa. So, bago paglindol, labasan ng mga tao, pero meron kaagad tayong inassign, meron talaga naka-assign yan in every structure kung sino yung mag-i-inspect, mag-i-evaluate ng mga infrastructure natin. Meron tayong tinatawag na infrastructure audit team, meron tayong quick response team, na ito yung pumapasok sa loob after na mailabas at after na parang wala ng galaw, pumapasok ito para ma-evaluate. Kasi ang problema kasi dito, Rex, after kasi ng lindol, especially sa mga ospital, ay hindi mo kaagad maibalik yung mga pasyente. So magiging hospital nun, yung parang parking area. Tama po. So baka doon tayo dadami yung casualty natin, na yung mga pasyente natin ay mainitan, mabibilad, hindi mabigyan ng tamang pag-aalaga. So talaga magkakaproblema tayo doon at baka may mamamatay doon. So kaya meron tayong 57 priority infrastructure na dapat ma-check agad right away. So after 4 hours na lindol ay automatically natapos rin yung assessment, meron tayo. Apa. So nung natapos na yung assessment, ang ginawa natin ngayon dahan-dahan na bumabalik. At sana at may balik na namin fully lahat ng pasyente na nasa labas, balik na sa mga gusali natin na hospital. So habang maibalik na yung 57 infrastructure, fully operated na, automatic mag-ooperate na rin ito lahat para ma-check na rin yung mga private owned structure natin. At doon nga, dahan-dahanin naman namin aayusin yun, titingnan namin kung anong pwede namin maitulong at may augment na provincial government. Apo. So maliban dyan, may nakatutok rin para tingnan yung mga injured natin at yung mga na-evacuate natin, paano ba sila, mabibigyan ba ng mga food packs, may pagkain ba sila, okay ba yung sitwasyon nila doon, may enough ba na nalutuan, meron bang paliguan, lahat na yan, ina-arrange natin lahat. Apo. So, after kasi niyan, maliban dyan sa sinecheck natin yung welfare ng ating mga kababayan na tamaan ng lindol, sinisiguro rin natin yung mga posibleng agarang solusyon na maibalik yung mga operations rin nila. Apo. So, ganun kabilis. So far, dahil sa bilis ng team, yung tina-target normally na 5 to 10 days na magiging resulta after ng napakalakas na lindol ay makukuha natin within 24 hours lamang. Apo, at kumbaga napakabilis po ng assiste ng inyong provincial government. Bali, pagdating po dun sa mga eskwelahan, dun po sa mga tulay, bali ilang percent po naging danyos po sa inyong province po, Governor? Meron tayong isang tulay, 2 tulay na na-damage, may mga daan. Pero may mga detour naman tayong ginawa kagad para hindi ma-hamper yung movement na economic activities natin. So, talagang nagkakaroon kaagad ng band-aid solution while waiting for a permanent solution. So, yun yung ginagawa kaagad natin, especially doon sa mga hindi dapat maapektuhan na economic activities. So, ganyan namin tinatrabaho yung probinsya namin pag mayroong disaster. So, alam ko na positive ako na dahil on top tayo sa sitwasyon, nakasiguro ako na kahit paano protektado pa rin yung lalawig ako despite of talagang hindi namin makontrol yung sobrang lakas na lindol. Pero ako nakakasiguro na sa ngayon, pinoproteksyonan talaga namin yung welfare ng aming mga kababayan. Apo, pagdating po doon sa Polomoc Elementary School, ano na rin po update yan?
Pasalamat kami at wala rin casualty doon, ano. At siyempre may mga nasirang gusali, may mga nasirang classrooms, pero definitely may lilipat naman natin yun sila. Pero Apo. sa ngayon, pinatigil na muna natin yung mga sinuspende muna ng ating mahal na Pangulo. Alam mo, Rex, ano, Mhm. 15 minutes after na nindol, Apa. ang Pangulo ay tumawag ka. Kaya nga't mas lalong napabilis dahil yung NDRIM ay tumulong na rin, yung DSWD, hanggat nagtutulong-tulungan na. Pero sa probinsya ng South Cotabato, sinisiguro namin na well-managed at nakakasiguro kami na controlled namin yung sitwasyon. Apo, at ang kagandahan po niyan ay to the rescue agad ang national government, mismo si President BBM pa Yeah. ang tumawag, nagbigay agad ng assiste dyan sa Mindanao po, Governor. Yung action niya agad, instruction, kasi napaka-importante yung instruction ng Pangulo eh. Apa. So 15 minutes after ng lindol, nag-communicate ka agad siya. Apo, at Governor, mensahe po sa ating mga kababayan dyan sa South Cotabato. Ulitin ko, ang inyong gobernador ay on top sa sitwasyon at nagpapasalamat ako sa well-managed na after ng disaster, talagang napakaganda ng management sa team. Maraming salamat sa sakripisyo ninyo at sa mga kababayan, huwag mag-alala dahil as much as possible ginagawa natin ng paraan na kontrolado natin yung sitwasyon. So kaya't lang maging mapagmatsyag lang, mag-ingat lang dahil marami pa mga aftershocks na pumapasok, pero kahit papaano ay tinitingnan natin na sana hindi na maulit yung ganong kalakas pa Apo. sa mga aftershocks na susunod. Okay, salamat po sa pagkakataon, Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato. Governor, ingat po Correct. palagi. Maraming salamat sa inyo. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?